Sis, nung kasagsagan na nasa mamad ka, nung kasagsagan na napuputukan, saan ka kumakapit nung time na yun? Ko alam mo, Miss M, sabi ko, Lord, kung ito na yung panahon ko, sabi ko, sana wag sa ganito, wag ganitong na parang makikita ka ng family mo na yung matagal. Kasi syempre, kagaya nung yung baka, ganun nga, yung gusto yung buo pa rin yung katawan ko in case, parang ganun. Yung mga anak ko, yung mga anak ko talaga yung iniisip ko yung tatlo. Nung time na yun na mami sila ng mami, iyak ako ng iyak talaga. Kasi naka-video call pa kami that time. Tapos pinatay ko na lang kasi hindi ko na kaya silang tignan. Ganun. Okay, bago natin tapusin yung natin, yung video natin, ano yung final words mo sa mga nag-aalalang mga pamilya? Halimbawa, sa mga pamilyang gusto na umuwi yung mga pamilya nila nasa Israel, anong masasabi mo sa kanila? Kasi ikaw mismo yung nakaramdam nakaranas eh. Medyo nakakatakot yung balita, even sa mga kakilala natin, sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas ay nag-aalala. Pero iba kasi ang actual na aming na-experience dito, and hindi naman buong Israel ang talagang bakbakan yung labanan. Panghawakan natin yung salita ng Diyos na talagang hindi niya pababayaan yung bansang Israel na matalo ito ng mga kalaban. So doon tayo sa salita ng Diyos nagpapalakas, and mas maging panatag yung ating puso, kasi ito yung magiging center ng ating kahinaan, yung ating puso. Kaya ingatan natin and palakasin gamit ang salita ng Diyos. Tama talaga yung tama talaga yung instinct ko na safe pa rin talaga sa Israel. Hindi ako makapag-concentrate kasi nandiyan na si Be. Kaka-start lang niya sa work. Ayun, so thank you for watching mga kabilabs. I hope nakatulong itong mga interview natin ito para makampante din kayo na safe pa rin talaga sa Israel. Okay, so syempre, inihuli ko po talaga si Ruby kasi siya po yung pinaka naapektuhan. Unang-una ko tatanong sa kanya, unang amo mo ba yan? Hindi siya yung nagparating sa akin. Ilan taon ka na ba sa Israel? 1 year nung September 29. Kawa 1 year lang. Isang taon, So, bago lang. oo. Oo. Batch 71 ako. Yung nagparating sa'yo, saan ka dati? Sa Area 3 din, sa may Bibtahin ba yun? Alam mo yun, yung sabi mo, ang lungkot-lungkot. Parang anong lungkot dyan sa'yo, sabi mo noon sa akin. Yung dun sa may Mushab. Okay, so ibig sabihin, southern part ka pa rin. Southern part pa rin siya kasi hindi ka naman pwedeng maglipat ng area kung hindi naman namatay yung lola. Okay, Sis Ruby, bago ka ba mag-Israel, naisip mo bang may experience mo yung ganitong bagay? Yung war na pinagdadaanan mo ngayon? Hindi, Miss Ems. Kasi no, sa Pilipinas pa ako, hindi ko naman alam kung saan yung mga part ng mga bombahan. So, basta ang iniisip ko noon, yung makapagtrabaho ko as caregiver, tapos makapag-provide sa family, yun yung iniisip ko. Hindi ko iniisip yung ganito na may war na ganito. Oo. Sa bagay, ganyan din naman ako. Alam nyo ba, nalaman ko nga lang yung mga ganyan nung nasa Israel na ako. Basta ang alam ko, ang Israel, malaki ang sahod. Wala kasi. Basta tinutukan kita sa mga vlogs mo, wala ka namang binabanggit sa mga ganyan-ganyan, gera-gera. Basta yung buhay nyo lang, lola, araw-araw. Doon lang naman ako nakaano. Wala naman talaga eh. Wala naman talaga kasi high pa ako. Okay, so babalik tayo sa main topic natin. Yung bang workplace mo sis, pinasok ba kayo ng mga terrorist? Oo, pinasok talaga. Kasi nga, usually Miss Ems, pag may mga ganyang gera, may sign ng gera, yung manager ng kibbutz, magbabahay-bahay na yan sa amin. Na sabihin, Ruby, you have to lock yung mamad mo kasi baka ganitong araw, ganitong oras, may racket, sabi niya gano'n. So magiging ready ka na in case, gano'n. Pero yung nangyari noong October 7, tapos nag-general practice pa yung mga taga-kibbutz namin nung Friday night. Dahil ang laki-laki ng stage doon. As in, sobrang lapit sa Gaza yun. Ang laki-laki ng stage namin doon. Kasi nga, mag-celebrate sila ng 70th anniversary ng Kibbutz Foundation ng Saturday ng 5:30 p.m. So, lahat ng visitors, lahat yung nakawalan kahapon na 2 bisita na US citizen, sa kibbutz namin yun, pamangkin ng friend ni Lola, tsaka kapatid niya. Ayun, bisita yun po doon. Natulog sila nung gabi, ng Friday. Tapos Saturday, pati yung mga pagkaganyang may sign ng gera, lahat ng mga young couples doon,
with their children, inaalis na doon, lumilikas na. Kasi ayaw maranasan ng mga bata yung trauma na gano'n. So, inaalis na ng magulang. Ang natitira na lang doon, kami, tapos yung mga matatandang alaga namin, gano'n. Tapos, wala na yung mga bata. Pero that time, Friday, syempre lahat, kasi may anniversary nga kami nung Saturday, dapat, lahat-lahat nandun, mga bata, mga bisita, lahat kompleto. Ang daming kaya 6:30, basta sakto 6:30 yun. Kasi baadong na sunod-sunod. Pag kaya rin nun, 10 seconds. Talaga naman, sunod-sunod yung Tingnan ka ba? racket, mga ganun. Tapos mga 9 o'clock na yun, 8:30. May putok na ng baril. Sobrang, hala, bakit ganun? May mga baril na, kakong ganun. Ano, may mga sinasabi sila dyan, kung ano ba yun. Wala tayong ka-idea, wala man lang sign, sabi ni Lola. Tapos kasi laging may ano na yan eh, pagka may cellphone, diretso na sa cellphone ni Lola. Yung mga kung ano saan bumagsak yung ano, mga ganun. Pero that time, wala talaga, wala kang alam ni Lola. Tapos bakit may barilan? Tapos ano yun, imposible, ba't may baril? Sabi ko gano'n. Pero hindi talaga pa namin alam na may Hamas na doon sa loob. Yun pala, yung una nilang tinira, yung mga base ng militar malapit sa amin dahil yung pinakamalaking base doon eh sa lahat ng kibbutz. Doon yung base namin sa kibbutz na halos yung military base. Yun yung una nilang sinunog, yung pinagpapatay daw nila yung mga sundalo doon na saka sila lumusod sa kibbutz. Tapos weekends doon, may malaki kami mga camera doon. May mga camera doon yun na naka sa boundary. Wala silang nakita ng isa. Paano wala? What do you think? Anong usap-usapan dyan sa kibbutz nyo? Yung si Miss Katya, yung kaibigan namin na taga-kibbutz, kasi kunento niya talaga, kasi sila may CCTV sa loob ng bahay. Tapos sabi niya, sabi niya gano'n, hindi ko alam na ano pala siya, naniniwala sa Panginoon, na talaga pala siya, believer. Tapos, Ruby, sabi gano'n, with the time that na nakita namin yung mga, nandun na sa loob ng bahay, Lord, please, Lord, protect our kibbutz. Talaga daw, nagdasal talaga daw siya, ganun sa Panginoon. Tapos, yung pinasok na nila yung bahay nila. Tapos, nakita daw niya sa CCTV, pala yung ikot ng Hamas, pupunta daw sa room niya. Tapos, tatalikod ulit daw yung Hamas. Tapos, iikot-ikot daw ulit doon sa bahay, babaril-baril doon. Tapos, yung anak niya pa, wala sa mamad. Yung binata niyang anak, nandun lang sa room niya, ordinary room. So, pati daw dun sa room niya na yun, pinupuntahan ng mga Hamas. Pero, umiikot-ikot lang daw sa loob, hindi daw talaga pinorse yung bahay. Na gano'n, kaya talagang, I really believe, sabi niya gano'n, sa ng Panginoon sa akin, sabi niya gano'n, sa dasal ko talaga na yung kibbutz natin, hindi kagaya nung nangyari sa dalawang kibbutz. Na think na dapat kami yung dahil kami yung pinakamalapit. Tapos umalis daw kumisens yung mga Hamas na hindi na nila yung bahay nila. Tapos yun nga, yung kwento, tapos sinabi na nag-text daw, tumawag na daw nag-inform na daw sa IDF na may Hamas daw na terorista sa kibbutz namin. Wala daw natanggap ang IDF. Wala silang natanggap na mensahe. Which is the usual daw, once na nag-text sila or nag-inform sila doon sa IDF, na daw yun. Matik na daw na mabilis silang rumerescue. Hapon na doon natin. Which is, hindi namin alam kung bakit. So, ibig mo sabihin, sis, ikakat lang kita, ang mga bahay nyo sa kibbutz ay may mga, mamad, may shelter. May shelter. Lahat kami may mamad doon. Oo, lahat kami may mamad. Okay, so, ang mamad po kasi, yung po yung bomb shelter sa mga bahay-bahay dyan. I have an interview. Hindi yung alaga. So, sis, nasan ba kayo ngayon? Nandito kami ngayon sa evacuation center. Dito sa kibbutz sa Mishmar, dito sa north. As one kibbutz kami. As one kibbutz, hindi isa-isa. As one kaming dinala dito. Pero may mga iba na kinuha ng family nila or pumunta sa family nila. Pero halos lahat kaming taga-kibbutz nandito. Lahat ng members. Alam mo ba, aware ka ba kung ilan kayo sa kibbutz community? 100. 100. Oo. So, yung buong kibbutz nyo, dinala sa north. Dito sa north, oo. Pero yung north na yan, naririnig So, nyo ba yung, wala. As in Lebanon? As in malayo daw kami. Kaya yung Okay. mga dito sa kibbutz na to, walang mga makadman ang mga bahay. Ay, walang shelter dyan, bomb shelter. Walang Sabi ng mga caregiver na kabilabs natin dito na nakatira, na nagtatrabaho. Doon ba sa dating kibbutz,
sa South na mga kapitbahay nyo? May napatay? Oo, madami. 4 kami lang doon na na Filipino caregiver sa kibbutz namin na yun. 4 lang kami. So si Risa, yung bahay nila malapit sa gate. Malapit sa gate. Di ba may main gate yan? Oo. Tapos, Oo, may may gate nila. Pagpasok nun, yung unang-unang mga bahay, doon karamihan ang namatay. Doon karamihan yung tinignan. Meron pa dito yung batang yung pag ano mo ng bahay na nila. So, kaming 4, magkaka-chat kami. Si lola ko pa nga nasa sala that time na panay labas niya, may kausap sa cellphone, ang talakas ng TV niya. Pero ako nandun sa shelter lang. Tapos itong si Risa sabi niya, ay shucks, sabi niya gano'n. Magsara kayo mga banot, sabi niya gano'n. Pinasok kami, sabi niya gano'n. Pinasok kami ng lamas. May terorista, sabi niya. Pinagbabaril si Lolo. Sabi niya, nakita ko, nanginginig pa nga daw siyang nag-ano sa amin. So ako, ang ginawa ko, pinuntahan ko si Lola sa sala. That time, kausap niya yung best friend niya. Na yung best friend niya, nakausap niya that time, sabi ng best friend niya, andito andito sila. Sabi niya, kinukuha ko. Sabi niya, gano'n, nandito yung terorista. Nawala na yung line niya ng best friend niya. That time, kinuha ko na siya. Dahil alam ko na namatay na din yung lolo ni Risa. So, hindi ko pa sinabi kay Lola na namatay si Lolo kasi nga baka ma-atake siya or ma-nervyos siya. So, yung hindi niya alam. Halika na rito, Lola. Nagpunasok na tayo pala ng mga sabi kong gano'n. Tapos pumasok kami sa loob ng mamay. Tapos saka na ako nag-PPM. Hala, si Lolo, sabi niya gano'n kasi itong si Risa, sabi niya kay Lolo, Lolo, huwag ka nang lumabas kasi may mga putukan ng baril. Tapos sabi ng lolo niya, huwag kang mag-alala. Sabi daw niya gano'n. Okay lang tayo dito, okay lang. Matagal na daw siya dito, wala siyang ganyan. Paglabas ng lolo niya doon sa may upuan, manood ng TV, pinagrarat-rat na siya doon. Kitang-kita ni Risa, tumayo pa daw si Lolo. Tapos lumingan doon si Lolo sa may window. Tapos, ayun, niratrat na ulit siya. Nakita niya si Lolo, umusok na yung katawan. Dali daw niya, buti nga daw, parang may harang yung nila. Yung mamad, nakaharang dun sa yung door ng mamad, nakaharang na ganun. Or else, kung sumunod pala si Risa doon kay Lolo, naku, dali siya. Kaya, na yun, sunod-sunod daw, kasi may ima pa siya may lola pa siya. Kaya, dalawa sila po, yung alaga niya. Kaya, sinarado agad-agad doon yung sinarado. Hindi nga daw niya alam paano niya sinarado yung bomb shelter. Tapos nanginginig na nag-PPM sa akin, sa aming 4 na magsara kayo, andyan sila. Pinasok kami. Yun na yun. Doon sa gilid namin, meron pala na doon. Doon sa harapan ng Mirtaan, meron na pala doon. Pinagpapatay yung isang buong pamilya doon. Ay, grabe. Tapos ang lapit. Siguro that time na kung kami siguro pinasok din Miss Ems noon, nung kami yung pinasok yung kinuha ko si Lola sa sala, naku, patay kami ni Lola, sigurado. So, Kasi nung mga lapit time na, ng bintana ano na, ay, grabe. Alam mo, Miss Ems, nung nandito na kami, yung fresh pa yun na niya, syempre hindi pa namin alam. Tapos yung pala nag-sink in sa akin yung what if lahat, yung kami yung una, yung ganun. Pero Miss Ems, alam mo yung nangyari sa akin that time nung umaga, ay nung na, sabi ko kay Lola, nagkukulong na kami sa kwarto. Tapos sabi ko kay Lola, patayin mo nga yung radyo mo, Lola, hindi natin naririnig kung ano yung mga nangyayari sa labas. Kasi talagang nakakabingi na yung putukan May record pa nga ako ng baril yung mga barilan na yun. Hindi ka naman makapag-video. Hindi ka naman pwedeng lumabas at mag-video doon. Tapos yung, sabi ko, patayin mo yung TV yung radyo. Tapos nung pinatay niya, may commotion sa sala. Ako, Lola, sabi ko, bakit yun? Pinipilit nilang binubuksan yung bitana. Kung gano'n, pinapakiramdaman namin yung commotion. Tapos kinakatok kami. Tapos ang sabi, daw sila? Friendly forces daw sila. Hindi ako naniwala. Hindi ko, Lola, huwag kang maingay kung gano'n. Kasi parang namin na nababasa ko na may nagpapanggap, na friendly forces sila, yun pala, mga kalaban, gano'n. marunong mag-Hudyo, yung mga Hamas, marunong sila mag-Jewish. Marunong sila mag-Hudyo. Kasi nakikita ko sa mga video, ang salita nila, Jewish. Tama ba, Bro Carlo? Arabic. Naririnig na Pero may Jewish. mga marunong. Merong iba na nakapagtrabaho. Actually, may mga sinuhulan na could be possible yung sinabi ni Sis Rubilin na nakapunta doon sa bahay ng mga kakilala niya or yung pumunta sa bahay nila ay mga sinuhulan na mga Gazans. Kasi sinuhulan sila Kasi para Miss Ems, pumasok yung sa border. yung ililibing bukas, yung bata, yung
ililibing bukas na bata, siya yung ginamit nila, si Tomer, ginamit nila. Yung kinuha siya, yung mga kalaban, tapos siya yung siya yung kakatok na magmakaawa sa mga bahay-bahay. So, siya yung nagsasalita, yung bata. Ngayon, syempre, yung may isang pamilya doon na binuksan. Yung Ala, pagbukas, yung, okay, gets ko. pinagbabal yung pamilya niya. Oo, yung ganon. Tapos, yung isa Kaya pa, naman, yung ito, hindi na talaga binuksan kasi mahirap na. Tapos, kasi pinatay din yung bata. Yung bukas nakapagtaka ang bibig. terorista sa pagsalita ng Jewish, yung pala may tutok na ng baril na Nakatukin mo yung bahay ng anong ganito, mo ano para ka, buksan tutulong, nila. o parang ginawang bait. Yung, di ba yung kumakatok siya, tapos Ayok. kumakatok sila, tapos hindi talaga namin pinagbuksan. Okay, sorry. Tapos, hindi namin talaga pinagbuksan ni Lola. Tapos sila, ako yung December, gumagawin sila doon sa labas. Tapos, hindi pa rin kami nag-aano ni Lola. Hindi kayo Tapos, umiimik, after mga hindi kayo Oo, hindi naimik. kami talaga umiimik. Hindi kami sumasagot sa mga ano nila. Tapos after 40 minutes ulit, may kumatok ulit. Tapos, sabi, ang dami na naman sinasabi, naghihiburo na naman. Tapos, sinabi na yung pangalan ni Lola. Sinabi na yung pangalan ni Lola, sabi ko, Lola, sinabi yung pangalan mo. Sabi ko, ganun, baka anong na yan? Sabi ko, buksan na natin? Sabi ko, ganun. Teka lang, sabi ko naman. Tapos yung katabi ng bahay ko, si Rizel, sabi niya, buksan mo. Binuksan na ni Lolo. Ano sila? IDF, sabi niya. Doon ko na, Anong ginawa sa inyo ng IDF? Tapos, Diretso evacuate. hindi diretso evacuate. Inano muna. Tapos binuksan na namin ni Lola, tapos sila nga. Tapos, yun, lumabas na kami ni Lola dalawa. Ang dami nila sa labas. Tapos, sa ikot, tapos meron sa likod, meron sa harapan. Tapos, ayun na, doon na ako, kumain ako, tapos uminom akong tubig. Si Lola din, gano'n. Tapos sabi nila, stay daw muna kami doon. Tapos, nagbantay sila mga 30 minutes, mga 35 minutes. Tapos, umalis din sila. Tapos, pinapasok ulit kami sa mamad. Tapos, yung sabi niya, maghanda kayo kasi baka mamaya ma-rescue kayo. Sabi, pero hindi ba namin alam kung anong oras, sabi nga nun. Tapos naghanda na kami ni Lola, tapos hindi na talaga tuloy. Pero tuloy-tuloy pa rin talaga yung pagsabog doon, gano'n. Tapos meron pa nga mga ano ng baril, meron pa din, gano'n. Tapos yung mga madaling araw na 12:35 a.m. kasi nirecord ko lahat yun, dumating sila. Unti-unti kaming una doon sa military camp nila kami. Tapos from military camp, andun sa labas ng gate yung bus, na malaking bus, nilagay kami doon. Tapos papunta doon sa kampo pala nila, kampo ng sundalo. Tapos Oo. doon, dinala na kami dito. Tapos another bus na pinakain kami doon, gano'n, lahat-lahat. Pinamerienda, basta Pero, kami lahat doon nagpahinga. bago kayo umalis doon sa bahay nyo, pinag-impake pa kayo or diretso evacuate na? Nag-impake na ako, Miss Ems, nung sinabi na ma-rescue kayo mamaya, ganun-ganun. Nag-impake na kami ni Lola noon. Pero syempre hindi pa alam kung obvious oras din yung inano namin. Tagal-tagal, tatagalan na ako kasi parang Pero that time, Miss Ems, na yung unang katok na may mga nasa bahay namin, nag-send na ako ng message dun sa team leader namin na in case na may mangyari sa akin, dito ako. Tapos yung contact number ng asawa ko, sinabi ko na rin sa asawa ko na in case na may mangyari, ito yung kontakin mo, ganun. Pag hindi na ako makapag-reply sa'yo ng ganitong oras o So, na katapusan mo na nung moment na yun. Oo, talagang kasi baka ang doon, sisirain yung yung may mga ganun kasi sinira nila. Na-imagine ko yung takot mo noong time na yun kasi nakakapag-Facebook ka pa eh. Nakikita mo, no? Tama? So, ngayon na 15 days na yung yung nangyayaring war. Na ka ba? Yung napapaginipan mo pa yung pinagdaanan mo? Kasi trauma na yan sa'yo eh, no? Oo, Miss Ems, konting halimbawa, itong mga teenagers na may mga dito sa labas, konting may narinig lang akong sigaw o yung puso ko talaga kumakalabog, grabe talaga yun. Tapos na ako, panay na gano'n ng fist ko, ginagano'n ko na, hindi na ako makakatulog niyan. Hanggang, parang konting sobrang talaga. Kasi iba yung putok ng baril. Another level of fear yun eh. Oo. Yung rockets at ano ko pa na yung pang-apat na
danas ko yun. Basta may Iron Dome, basta nasa mamad ka at Iron Dome, safe ka. Alam mo, Pero safe. yung gunshot Pero wag lang yung, everywhere, is wag lang another yung level kapwa of fear mo. yun. Oo, yung kapwa mo na talaga yung Mm. gagawa ng sa'yo. Kasi Tapos talagang nakita ko pa, kahit anong lahi ka, talagang ano yun ko, wala silang pakialam. anong plano mo ngayon? Miss Ems, hindi ako uuwi. Oo, tingnan niyo mga kabilabs, kayo natatakot na kayo para sa iba nating kababayan. Siya na mismong naka-experience, ayaw niya umuwi. So bakit? So, iniisip ko kasi ngayon, yung buhay ko, bago nangyari yung gera. Ang Israel, binibigay, masaya ako sa, ano ko kay Lola, magaan yung trabaho ko sa kanya. Yung family niya, walang problema. Tapos biruin mo, Friday, mag-day off ako, 8:30 ng umaga, babalik na ako ng Sunday. Mga Oo, ganun, parang Religious ba si Lola? Hindi, Religious? hindi rin. Hindi religious. Hindi pa religious, gano'n. Tapos, Religious, syempre, Miss Ems, wala pa akong ipon, gano'n. Nararamdaman mo pa rin yung safety mo. Nararamdaman mo. Dito, parang nakakatulong Miss Ems yung paligid, yung tahimik, ang maririnig mo lang yung, ewan ko kung fighter jets yung mga naririnig mo Ah, sa taas. Pero mga bombings or mga sirena, walang siren, walang. pero kung halimbawa ibalik kayo doon sa kibbutz, doon sa southern part, babalik ka pa doon? Miss Ems, parang ako na lang babalik ata doon, sa aming apat. Oo, naiintindihan ko. Basta safe na siguro at double security na Israel. At hindi naman na siguro sana na. Sabi nga ng social worker na nag-counseling sa amin, don't think yet for the future. Focus on the present situation. Don't decide yet. Sabi niya. Tapos, don't decide what would be in the future, yung gano'n. Isipin daw muna namin yung present na sitwasyon ngayon. Kasi lalo daw, magugulo yung isip namin pagka hanggang sa future, ganito dapat gawin. Mas lalo daw, parang hindi daw makakatulong muna sa ngayon yung sabi nung yung nag-counseling sa amin. Tapos buong kibbutz naman, talagang inaano naman kami yung community na kung okay ba kami, kung hindi rin talaga kami pinapabayaan. Oh, sis, nung kasagsagan na nasa mamad ka, nung kasagsagan na napuputukan, saan ka kumakapit nung time na yun? Ko alam mo, Miss M, sabi ko, Lord, kung ito na yung panahon ko, sabi ko, sana wag sa ganito, wag ganitong na parang makikita ka ng family mo na yung matagal, kasi syempre, gaya nung yung baka, yung gusto yung buo pa rin yung katawan ko in case, parang gano'n, yung mga anak ko talaga yung iniisip ko yung tatlo. Nung time na yun na mami sila ng mami, iyak ako ng iyak talaga. Kasi naka-video call pa kami that time, tapos pinatay ko na lang kasi hindi ko na kaya silang tignan. Naiisip mo ba ang second life mo na yan? Yes, Miss Ems, talagang, I cannot find a word that describe how I feel right now. So, mas grabe pa sa thankful yung lagi kong sinasabi kay Lord. Yung iniisip ko lagi yung mga anak ko. Kasi nung nandito ako, na-provide ko na lahat ng mga nila. Okay, bago natin tapusin yung natin, yung video natin, ano yung final words mo sa mga nag-aalalang mga pamilya? Halimbawa, sa mga pamilyang gusto na umuwi yung mga pamilya nila nasa Israel, anong masasabi mo sa kanila? Kasi ikaw mismo yung nakaramdam nakaranas Yung para sa akin kasi, yung napapanood nila, puro mga pagsabog, ganun. Kasi wala sila sa wala sila sa lugar kung saan nangyayari. Kung ano na lang yung napapanood or doon na sila naniniwala. Hindi lahat ng part ng Israel. Lalo pag nakikita ko yung vlog ni Sir Orly, ni Sir Benji, gano'n na okay naman pala sa Jerusalem. Hindi ko isipin umuwi. Maraming part dito sa North Miss Ems na malayo naman sa border. Panatag ako, tahimik. So, mananatili ako. Okay, safe ako dito kung saan man ako ngayon. Kasi dito nga yung buong kibbutz, sila kampante lang din Kaya doon din, sa kanila din ako humuhugot ng lakas ng loob. Kasi sila nga mismo, hindi naman, nag-aalala din siguro, pero pag nakikita mo naman yung nila, lahat ng galaw nila or masaya, gano'n. Tapos tuloy pa rin yung buhay. So, bakit ko isipin uuwi? Ang dami nagko-comfort Miss sobra. Tapos pagka umuwi, gano'n. We need you here. Don't be worried. We are always here for you. Gumaganon sila Miss M. So, yun yung isa pang nagpapalakas ng loob ko kahit yung family ni Lola, kahit si Lola. Sabi niya, I don't know what will happen to me without you. Hindi ako uwi na
Di pa So, hindi ka ako uwi. uwi. Magbabakasyon lang siguro, pero hindi mo for good. Share mo din sa mga amo mo, mga Jewish, na naniniwala tayo na poprotektahan ng Panginoon ang bansang Israel. Ikaw din na mag-court sa kanila. Na, lalo kaming naging close nung nalaman ko na believer siya. Ang galing. Tapos nagsasabi pa siya ng mga verses sa Bible. Yung Ano, Cynthia, anong kaya siya? Anong kaya siya? Believer lang siya pero hindi siya nag-convert. Meron na kasi mga Jewish na naniniwala sa New Testament. Okay, so before natin i-end yung conversation natin kay Sis Ruby, final message niya sa mga kaibigan niya na nagwo-worry sa kanya. Mga kaibigan ko dyan, sa kapamilya ko, sa mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala sa akin, okay na ako. Nakita nyo naman sa mga post ko na yung lugar kung nasan ako, diba, napaka-peaceful. Huwag kayong mag-alala, dasal lang tayo, matatapos din to, at back to normal ang lahat. Huwag kayong mag-alala, alam mo, malakas ang loob ko eh. Alam ka sa loob ng babaitang to, grabe. Malakas, kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Binigyan ako ni Lord ng second life ko. So, gagamitin ko to para lalo pang maniniwala sa Kanya. I believe na ibinigay niya sa akin ang second life ko para ipagpatuloy ang buhay at ipagpatuloy ang pagbibigay ng lakas ng loob sa aking pamilya, sa aking mga anak. Tuloy pa rin si Mami sa trabaho dito. Huwag kayong mag-alala. Alam niyo naman, para sa inyo lahat ng ginagawa ko. Bigyan kayo ng magandang buhay. Balang araw, hindi niyo mararamdaman na magiging maayos tayo. Just pray to God and I believe in Him and He will provide and He will guide us on our way to our success in the future. Yung lagi kong dinadasal sa Kanya na Lord, kung yung landas na tatahakin ko, kung mag-iiba man ako, kakaliwa man ako, o kakanan man ako, please, lagi mo akong gabayan para dumiretso ako sa landas ng buhay na magiging maayos ang lahat at na-provide ko sa family ko ang magandang buhay. Grabe yung, yung kalakasan ng loob mo, saan ka humuhugot ng ganyang kalakasan ng loob. I think, yung mga sirang bahay, yung mga sinunog na bahay, madaling marirecover yun eh. Pero ang alam ko yung harang, mas pinatibay nila ngayon eh. Tama ba, bro? Pinatibay nila yung pagkaayos, pinataasan. Kasi Miss nakikita namin pag naglalakad kami doon, pag may mga tunnel din, yung mga sunan. Naghuhukay sila sa ilalim. Alam naman ng Israel. Okay, so thank you. Thank you for your time, Sis Ruby. Salamat Baka itong pili ko na interviewin mga kabilabs kasi siya lagi yung nag-update sa kanyang Facebook. My pleasure and it's my privilege. Lagi nag-comment pag nagtalo akong, ay, si Miss M, sabihin din. Parang hindi ako makapaniwala na in-interview mo ako. Parang, pressure tapos sa gera pa. Parang, nung ini-interview ko siya, hindi siya mapaiyak. Pero ngayon siya napaiyak. Unfair thing. Inaantay ko nga siya umiyak kanina pa eh. Lahat ng interview ko, Miss M, sa totoo lang, kay Ted Filon or hindi ako umiyak. Yung kay JP Soriano lang yung first na, yung fresh pa, nung October 8 yun. So, na-interview na pala siya mga kabs na mga newscaster sa Pilipinas. Di ba yung mga ka-level na. Kasama po natin ang kapatid nating OFW, isang caregiver po sa Israel, si Ruby Noga. Good morning, Ruby. Good morning po, ma'am. Gusto ko marinig yung kwento mo pag nakabalik ka sa kibbutz, ha? Antayin namin yan, ha? Promise? Sige, Miss M. Oo. Kaya ko yun. Tatawagan ulit ka. Okay. So, thank you. Tapos i-update kita, Miss M. No. Thank you sa time. God bless you. Salamat. God bless you, Ruby. Ako sa'yo, ang dami na naman. Thank you. Thank you, City. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Bye. Okay, so nag-iisa na lang ang ating mentor at BFF. Thank you sa time mo, ha. Maraming salamat din na Miss Emily. Okay, so before natin i-cut, syempre, tatanungin natin yung insight niya tungkol sa nangyayaring war na ito. Ano yung masasabi mo? Yung insight ko naman dito, tama yung actually yung mga sinasabi kasi parang iba-iba naman yung opinion nila sa mga nangyayari. Pero siguro sa atin mga kababayan dito na talagang wag lang masyadong manood sa news talaga kasi napaka-iba yung the way na ipapalabas yung balita compared talaga sa totoong nangyari sa loob ng bansa.
medyo Mhm. nakakatakot yung balita even sa mga kakilala natin, sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas ay nag-aalala. Pero iba kasi ang actual na aming na-experience dito, and hindi naman buong Israel ang talagang bakbakan yung labanan. So Mm. iwasan lang siguro natin ang panunood ng balita, and mismo encouragement na lang natin sa ating mga kababayan na kayo na mismo ang mag-update sa inyong mga mahal sa buhay na okay lang yung kalagayan ninyo, kasi mas nakakabawa siya ng tension versus doon na patuloy silang nanonood ng balita na hindi naman lahat ay involved sa Mhm. area na ito. So, and then siguro ang major na talaga na maiwanan ko sa ating mga kababayan ay we have two options dito sa nangyayaring gitgitan versus Israel and Hamas, mga kapatid. We have the option to leave yung LIVE, na mamuhay tayo dito na normal, na magtrabaho pa rin tayo kagaya ng mga sinasabi ng ating mga kasamahan kanina, na they have the option or mas pipiliin nila na manatili. They opt to live here and magpatuloy sa kanilang mga trabaho, lumabas and maghanap buhay. And the second option, we have also the option to leave, yung iwanan na natin yung bansang Israel kapag feeling natin ay feeling natin ay natatakot na tayo, and hindi na maganda yung ating pakiramdam sa mga nangyayari. So it can be an option also to leave, LEAVE, parang iwanan na natin. So dalawa, either we leave, mamuhay tayo ng ganito, given na yan na ang bansang Israel ay walang taon na hindi talaga tahimik dito. All the time merong labanan, merong kritis na sinasabi kanina. And we have the Mhm. option to leave na iwanan na, Tuluyan na. uwi na or lumipat na lang ng iba. Kung mahina yung ating loob, and sa mga andito na bago pa lang ay napanghinaan na, they have decided na umuwi na lang. And siguro panghawakan natin yung salita ng Diyos na talagang hindi niya pababayaan yung bansang Israel na Yeah. matalo ito ng mga kalaban. So doon tayo sa salita ng Diyos nagpapalakas, and mas So, maging panatag yung ating puso, kasi ito yung magiging center ng ating kahinaan, yung ating puso. Kaya ingatan natin and palakasin gamit ang salita ng Diyos. Ayan, so maraming salamat Sis Emily, naway makatulong ito sa mga kababayan natin, sa mga kabilabs na patuloy na nagtatanong sa iyo sa ating lagay dito sa Israel. ang ganda ng final words mo. Simpleng-simple pero malaman talaga. Malaman. Na hindi talaga pababayaan ng Panginoon ang bansang Israel. Thank Nakita you. ko na. Sige, ingat ka dyan. Oh, God. Sige, bye-bye. Bye-bye. Okay, so bago natin tapusin yung vlog natin mga kabilabs, yung message ko po. So, gaya po ng nasabi ko sa intro kanina, nagigilty ako mga kabilabs, sa totoo lang. Kasi nakilala talaga yung channel ko dahil sa mga karanasan ko sa Israel, yung mga pinagdaanan ko doon. At marami sa mga kabilabs natin ang nag-direct message sa akin. At yung iba naman, nababasa ko sa comment section. Kaya naisipan kong gawin tong vlog na ito para maipakita sa inyo, maiparamdam sa inyo na despite sa mga napapanood natin sa social media, still, lahat sila na napagtanungan ko mga kabilabs, ni isa sa kanila, wala sa kanila ang nais umuwi at nais iwanan ang bansang Israel. Ganun mo po mararamdaman ang safety mo kapag ikaw po ay tumira sa Israel mga kabilabs. Kasi minsan talaga, nakakawindang talaga yung ipinapalabas sa TV. Ayun, nakita nyo naman, yung mga dati kong mga kabilabs, alam nyo naman na kung gaano kabait yung mga alaga ko dati, na itinuring akong part ng family nila. Though nagigilty rin talaga ako mga kabilabs, kasi bago ako umalis ng Israel, usapan namin na i-update ko siya. And until now, hindi ko pa nasasabi na 3 months na nandito ang family ko. So, aywan, masyado akong naging busy dito. Tapos ngayong may pinagdadaanan ng Israel, hindi ko alam kung paano ko umpisahan na kumustahin sila. Pero gagawin ko yan. Ano lang talaga ako. Gusto ko lang din ayusin yung puso at isipan ko, kasi mahirap yung mangungumusta ako ng hindi ready yung puso ko eh. So, yun. May plano din naman akong tawagan sila. Kasi sobra yung tinuring talaga akong part ng family nila nung nabubuhay pa yung alaga ko, si Lola.
Alam nyo yun, kasi nakikita nyo naman yung naging buhay ko kay Lola dati. So, nung kasagsagan ng mga gera, mga kabilab, sobra yung pag-aalala ko sa kanila, yung mga kaibigan ko na nasa Israel, kasi nararamdaman ko yung takot nila. Pero upon hearing ng mga pinagdadaanan nila ngayon, update sa kanila ngayon, parang nakampante rin ako kahit sa sarili ko na nakampante ako, mga kabilabs, na tama talaga yung tama talaga yung instinct ko na safe pa rin talaga sa Israel. Hindi ako makapag-concentrate kasi nandiyan na si Be. Kaka-start lang niya sa work. Ayun, so thank you for watching, mga kabilabs. I hope nakatulong tong mga interview natin ito para makampante din kayo na safe pa rin talaga sa Israel.